Good morning. I hope naririnig nyo ako. Ngayon ay Monday at naway nasa mabuti kayong kalagayan. Meron daw parating na bagyo. Naway tayo ay maging handa at safe at mapalayo sa pinsala. Sinusuot ko tong kapote ko dahil nilabahan ko yung aking mga jacket. Pati ultimong reflector nilabang ko. At napakaginaw ngayon dahil umulan magdamag. Ulan magdamag at ako'y gising magdamag. Salamat sa libreng kape ng aking panganay na girl na ang type niya ay isa ring girl. Anyways, nabumisita sa bahay kahapon, so happy family kami kahapon. First time ko bang ginamit to nung umuulan? Oo, first time ko pala to nung maulan. Hindi, inabot na pala kami ng ulan. Pero itong basa yung kalsada, first time ko to na talagang bibiyahe ng basa. Kanina sa school, maano doon, malumot. May mga batang sumisemplang doon pag tumatakbo, naramdaman ko yun pag abante ko. Pero siguro gumana yung HSTC, tsaka hindi naman ako humataw. Diba, mga ganong features nito. Yeah, maganda. Anyways, kukwento ko sa inyo yung pamangking ko. Yun nga yung pamangking ko na yun, mekaniko yun dati sa dating mekaniko yun sa sa Toyota. At may motor siya na Honda for the long nagkaroon siya ng motor na Honda na PCX. Actually sa kanya ako na-inspire na mag-Honda. Yan, dahil nakita ko yung alaga niya sa PCX niya iba. Diba? Siya bilang mekaniko, tapos PCX niya hulugan, ganyan, alagang-alaga niya bilang mekaniko. Inadvise niya ako dito kagabi kasi first time nga niyang although alam niya na bumili kami nito. Inadvise niya, nag-session kami kagabi kumbaga. Hindi ko na lang na-record. So, marami siyang mga tinuro sa akin. Sige, share ko na rin sa inyo. Nasa sa inyo na yun kung ano yung mga mga magiging reaction nyo sa kung kayo yung sinabihan ng ganon. Unang senior niya, unang tinuro niya sa akin yung hose mula sa saan ba yung galing? Hose siya eh. Saan ba yung galing? Basta mula sa makina papunta sa CVT sa panggilid. Hose siya parang exhaust hose something ganun. Ngayon, ang binubuga nun, hangin ba yun? Parang hangin yun. Pero merong buga yun na na may kasamang konting langis, may konting langis. Pero out of compliance daw sa environment ng Honda, isinubo yun dun sa sa CVT. So nakasubo. Nga lang sabi niya kasi etong hose na to mentras nakasaksak sa CVT mo, bubuga yan ng overtime bubuga yan ng bubuga ng langis na hindi naman makakabuti sa kasi maruming langis yan maruming hangin yan kumbaga usok tambutso yan kumbaga so hindi yan nakakabuti dun sa panggilid mo vacuum yung panggilid tawag nito parang lasing yun 5:38 vacuum yung panggilid tinanggal namin, ibinaba na lang namin. Ganda yung pagkakalipat niya pababa, so binaba namin. Tapos sinelyuhan namin yung panghigop dun sa CVT sa panggilid. So ganda ng pagkakaselyo namin, tornilyo na fit, may teflon tape, tapos binalot pa namin ng ng
shrink tube. So, very professional yung pagkakagawa. Number 1, yon. Number 2, yung yung box ng remote or ng alarm o ng key system, keyless system. Medyo maalikabok na. Kabago-bago nito medyo nasa loob pa yun ng U-box. Medyo maalikabok na. Wala pa kami yung 500, maalikabok na. Well, box naman nasa labas na, naka-box naman, pero sabi niya napaka-sensitive daw noon. Regardless, binalot ko ng meron akong itim kasi yan, meron akong garbage bag na maliit, binalot ko ng garbage bag na maliit, tapos ko cable tie para very neat tingnan. Yon, dalawa. Tapos yung wiring system, yung main wiring system nandito sa ilalim ng manibela, na although may plastic siya, na naka-expose sa alikabok, putik, lahat dito sa gulong, sa tapalodo, sa alam ko yun kapag nagkakarwash ako, iniingatan kong wag maabot yun for some reason, kasi sabi ko ilalim na yun kung meron mang item doon, meron mang parts doon, baka mamaya may electronic doon, ganon. And tama nga yung hinala ko. So, yung plastic niya, hindi selyado, nakasuot lang, ganon. Well, ako lang naman ang tumira noon. Ginawa ko, kinable tie ko na lang yung dulo-dulo. Sariling gawa ko lang. So, ilan na? 3 na. In-advise niya naman, pinakita niya sa akin yung paano yung how this thing works, kasi ako last na motor ko 1980s pa to 90s. So sobrang luma na yung motor na yun. So tinuro niya sa akin yung how CFI works. Sa akin kasi carburetor pa yung how CVT works, ganyan. At least yung basic lang ba. Tapos yung mga nito, oxygen keme dito sa tambucho, yung sa CFI, yung mga pagtimpla-timpla, tsaka yung air filter, sabi niya kasi yung air filter niya, instead daw na ganito, merong advice kasi palit ng air filter sabi niya 1,000 muna tito, sabi niya ganon. Mas okay, sabi niya ganon. 1,000 kilometers ibig niya sabihin. Okay. Kasi parang 5,000 yata yung advice. Ganon. Ay, nakita ko yung air filter, medyo may konting dumi na. Tapos pag magpapalit daw nun, wag daw kahit wag na daw original, kahit yung lang daw, class A lang daw, kasi dadalasan yung palit. Yun ang turo niya. Kasi dadalasan yung palit. Ayun. Ano pa? Kasi tsaka wag daw yung hahanginan lang, lilinisin, wag daw. Bili na lang. Kano lang naman yan kumpara sa mag poor quality yung engine. Ganon. Ano pa? Ito. Yung break-in. Old school yung turo niya. Sabi niya, kasi yung break-in na alam ko na nakikita ko sa mga, halimbawa may jeep na bumigay yung makina, binaba, ganyan. Bago bumiyahe yan, bine-break-in yan. Nakakita ako ng ganon. Old school yun Sabi ko, bakit yung jeep na to nakatambay lang, pero naka-on yung makina pagkatagal-tagal. Tapos nalaman ko, hindi, bagong baba makina yan, nagbe-break-in yan, sabi gano'n. Bine-break-in ng mekaniko. Ando doon lang sa talyer, sa gilid, sa labas ng talyer, naka-start lang siya. Ganun daw ang gawin ko dito. Kasi, sa pag-andar daw, which is ako, aminado ako
Kahit na sabihin mong ingat na ingat mo, paano kung paahon? Paano kung may karga? Paano kung overtake ka? Ako, aminado ako, 60 yung limit for some reason. 60 yung limit, kahit anong ingat ko, hindi ko maiwasan, napapalagpas ko ng 60, ganyan. Sabi ko, ano pala yung ingat sa pagdadrive? Sabi niya, ano daw, yung para ka daw nagtutulak ng matanda na naka-wheelchair, ganun ka banayad dapat daw. Sabi ko, patay, ang hirap nun, nasa highway pa naman ako araw naghatid sundo. Sabi niya, oh, mahirap talaga tito, sabi niya. Kaya nga, yung ano niya, ang practice niya, yun nga, kapag break-in or bagong baba makina, kailangan i-break in or bago, sa garahe lang daw, sa bahay, syempre, wag yung sasarado na malalasong sa carbon monoxide. Pero, yung i-idle mo lang siya, pero may electric fan na nakatuto kasi, yung fan ng radiator, design niya ng umaandar. So, hindi niya kayang palamigin yung tag nito. Hindi niya mapapalamig ng pampalamig na umaandar kapag naka-idle kasi hindi naman siya design ng naka-idle. Yon. Kaya tatapatan pa rin daw ng electric fan. Sabi niya gano'n. Make sense naman kasi ako nakikinig ako sa kanya dahil una-una siya danas niya ng magmotor. Tsaka kita ko kung paano niya ingatan yung PCX niya. Napaka-ingat niya sa PCX. Bilib na bilib ako dun sa PCX niya. Tapos ano pa ba? Kahit hanggang naibenta niya yun kasi parang nag-apartment sila, ganyan. Sarili na, bumukod na, ganyan. Syempre, iba na priority mo. Kung nasa magulang ka, tapos bumukod ka binenta niya tuloy, ganyan. Parang sabi niya siguro, saka na lang uli, alang-alang na makasurvive sa pagbubukod. Tatrabaho kasi siya. Hindi na siya mekaniko ngayon, sa call center na siya. So, yun. So, yun yung mga advice niya sa akin. Sabi nga niya, instead of 1,000, ako si Kirby tinanong ko. Kasi yung mekaniko na nag-orient sa akin, sabi niya, sir, sinasabi dito sa sa manual 1,000. Pero advice ko, sir, kung may kung hindi naman kalakihan sa yung halaga ng langis, i-500 mo na. Ganun ang sabi ng mekaniko, di ba? Ang ganda ng advice niya. Naalala ko tuloy yung sinabi niya, tsaka yung sinabi ni Kirby. Si Kirby kasi sabi niya 1,000. Si Kirby naman, yung ahente nito, yung mahusay na ahente, sunod manual lang siya. Sunod lang kasa, syempre ahente yan Sabi niya, sir, 1,000 kasi chinat ko siya kagabi. Teka, ilan nga ulit yung yung palit kasi magpa 500 na to. Sabi niya, sir, 1,000. Okay. Pero yung pamangkin ko ng mekaniko, sabi niya, tito, mo na, i-500 mo na. Yan, so 500 na ang plano, okay. Sunod na tip niya, ganito, kasi kung talagang gusto mong ingatan, tapos gusto mong, maging masaya yung motor mo, yung makina ng motor mo, ganito. Pag bibili ka ng oil, dalawa. Okay? Although isa lang kailangan, dalawahin mo, tito, sabi niya. Sabi ko, bakit? Si tito, yung una na ikakarga natin, paandarin lang natin ng konti, tatapon. Parang kung panghugas ba. Yung pangalawa na yung yung pangalawa na yung actual. Ganun. Naiiwan sa makina. Kumbaga maghuhugas tayo, sabi niya. O kita nyo, nag-61 na ako. Ganun. Kaya idle ko to sa bahay. Yan, sunod na advice niya, sabi niya, tinanong niya ako, tito, anong nyo? Anong gas nyo? Sabi ko, 95 octane, sinusunod ko yun. Yun ang utos ng mekaniko tsaka ni Kirby. Sabi niya, maganda yan. Pero tito, sabi niya gano'n, tito, ka? Mag-racing ka, racing. Mas mahal yon, pinakamataas yun. Ang meron lang nun yung Shell.
Sabi ko, patay, isip-isip ko problema yan. Kasi kami, ayaw namin ni teacher sa Shell. Gawa nung pangalawang pagas namin, ganito wala kasa, bakante yan, syempre, baka 1 litro lang meron yan. Nagbiblink na yung, yung gas. Ibig sabihin, empty na, nagbiblink na. So, nung pinakamalapit na gas station, Shell. Pagas kami. Ay, hindi. Shell nga ba? Shell nga. Pagas kami. Okay. After ilang gamitan, ilang araw, kalahati na, bilis. Taka kami, kalahati na. Okay, pagas kami uli. Shell. Kasi nga utos Caltex, Shell, Petrol, mga yan lang, sabi nga lang. Huwag sa mga no-name na hindi kasing, sikat ng mga ng mga big company. Okay. So, nung pagas kami sa Shell, 4 yung bar na nawala. 4 out of 8. Okay? 4 out of 8. So, in-expect namin sa 500 na full tank at nakalahati is 250. Diba? So, mat lang naman yon. Nagpakarga kami 300 plus. 311, ganyan. Okay, so 300. Lagyan mo na sa 300. Kalahati. So, ibig sabihin, 600 siguro yung isang puno. Kasi baka naman may reserve ba yan, ganyan. Okay, inassume na lang namin yon. Ngayon, after 2 days, 2 to 3 days, ulit, nag 1/2, tapos hindi namin kaagad napagas. Ilan na lang natira? 2, 3. 2 bar. 2 bar out of 8. Sabi ko kay teacher, ano na yan? Baka 400 na yan. Gumagano ako kasi 2 bar na lang Akala yun ngayon, napagas kami dito sa Ligaya, Ligaya malapit, galing school. Merong Petron. Sabi ko, ito Petron, pwede na to. Pagpagas namin 2 bars 200 plus lang, kulang ko lang 300 naman. Pero 200, hindi man lang umabot ng 300. Ano ibig sabihin nun? Yung queuing ko kasi, ayaw niya sa queuing ko na Seaman ayaw niya sa Shell. Hindi naman sana ninira ako pero sa na yan, ayaw niya. Kasi, pag nagpapagas daw siya dyan, may naobserbahan siya na ganun nga kagaya nung naobserbahan namin. May duda siya na baka may hangin lang nung lumalabas. Tapos nabuo yung mga duda namin nung ayaw magpakarga sa disukat na na galon. Alam yun, disukat na galon kasi mabubuking mo sila Ayun na lang ganun. Mabubuking mo sila. Sasabihin lang, ay hindi pwede yan, matutuno yan. Although may point sila, pero ayaw na lang ganun. Yung Shell, bukod tangin na Shell, sabi ko, nakakatuda. Tapos may nakita pa ako sa TikTok niyan. Nagpaga siya sa parang sa cylindrical panel na na may sukat na 1 litro, hindi rin umabot. Shell din yun. Sabi ko, kaya ayoko na Shell. Kaya lang, problema, sabi nga ni Pamangkin, Tito, Shell lang ang may racing na gas. Wala tayong magagawa. Yun ang suggestion niya. Kasi yung racing daw na yan, pinakamalinis daw yan. Tsaka sa sobrang linis niya, hindi, pinakamalinis yan. Tapos dahil, siya, high octane siya, yung sunog niya, sakto doon sa design ng makina. Optimum, kumbaga. Optimum yung niya. So, makakatipid ka sa mileage in the long run. Kako, okay. So, kaya ang plano dito is papupulahin yung yung gas, yung empty. Pag pula na, saka kami papakarga nun yung na yan. Racing ang tawag, pangkarera, high octane, 98 something yata kung ano mong octane nun. Ayun. May another kwento ako pero masakit na lalamunan ko. Ay! Nag-give up na ako dito sa sa gym.
Hindi, actually may connect pala to sa kwento ko na ayoko ikwento. Okay. Meron kami kapitbahay. Alam ko na nagkwento ko na yun eh. Yung kapitbahay namin na yun, sa likod yun ang bahay namin kasi medyo malawak yung bahay namin. Merong malawak yung likuran namin. As kumpara sa mga tabi namin bahay hindi ko sinasabing super lawak yung bahay namin. Sa lawak ng bakuran namin, harap, gilid at likod, mas malawak pa yan nung binili yan ng mother ko. Mother ko bumili na nung buhay pa siya. Kaya lang, nung binili niya yan, ang bakod ng lupa, kasi rights yan rights. Kung na, mga nakakaintindi, ang bakod ng lupa, poste na kahoy, mesh wire, ganyan, o barbed wire, ganyan. So, nung binili namin ng mother ko yan, sabi nung may-ari nagbenta, yan ang sakop mo. And true enough, kasi may bakod nga, ganyan. Tapos, yun ang sukat. Unfortunately, yung mother, may bahay naman kasi kami. Doon nga sa Project 4 sa Quezon City. Unfortunately, dahil nga may bahay kami, si mother parang bumibili lang ng property. Problema pala yung kapag rights ang binili mo. Sakit na nalalamunan ko. Kasi ang nangyari ganito, yung mother ko, alang-alang, syempre, binili niya yun, gumastos siya doon, pinagawa, etc. Pinaupahan niya. Ang umupa doon, business, yung gumagawa ng mga karatula ng Jollibee, gano'n. So, meron silang truck. Akalain mo yun, meron truck na labas-pasok dyan sa street namin dati. Meron siyang truck, elf. Kasi yan, kahit salubungan truck sa kotse, nakasalubong ko na yun, nakakotse kami dun sa street namin, yung skinita na yun. Two-way yun! Two-way yan, originally, yan. Anyways, so, meron siyang elf, ganyan. Nag-report sa mother ko, sabi niya, tita, yung bahay, yung lupain po ninyo sa likod, at tinanggal po yung bakod, tapos may nagtatayo na bahay ngayon. Tapos yung sa harap, yung paradahan po namin, tinanggal din yung bakod. Tapos may nagtatayo din ng bahay. Ibig sabihin, ini-invade na yung bahay ng lupain ng mother ko, yung bahay na yan, tirahan namin ngayon, ini-invade na. Siyempre, tanong yung mother ko, medyo rin yun. Sino yung samahan po yata, binenta ng samahan. Akala mong samahan yan, napakahusay Imbes na kakampi mo, ibinibenta yung lupa mo sa ibang tao. Imbes na magbawal na magbenta. Pang klase rin, Anyways, so yung mga sumakop na yon, magkakamag-anak pala. So, yung nagbenta sa harap, kamag-anak, noong president. Yung nagbenta sa harap, president. Yung sumakop sa likod, kamag-anak ng president. Siyempre, siguro, libre na yun. O pamerienda na lang kung ano man, So, yun. Ganun. Okay. End of story. Okay, so nasakop na. Kaya ang ginawa ng mother ko, hinabol na lang, pinabakuran na lang kung ano yung natitira. Hindi pala away yung mother ko sabi ko sa inyo. Hindi yung pala away. Sa lahat ng taong kilala ko, yan ang hindi pala away, hindi skandalosa lahat. Parang magpaparaya yan, wag lang mag-skandalo, mag-away ganyan. So ganun ginawa niya. Nagpa-half blocks na lang, kahit di 4 lang, pakataas-taas na ba ako, di 4 lang. 4 inches lang nipis-nipis, tapos yung poste lalayo. Pero anyways, para lang hanggang doon na lang yung sakupin ba. So ganon. Ito problema. Doon sa part na hindi pa nasasakop, sinakop ulit na nandiyan na kami. Actually, in-scam ako kasi sabi lang ng ganon, Joy, kasi palaya ko dyan, tatayuan ko to ng ng manuka na, okay lang ba? Kaso gumuguho na yung pader mo. Bangin kasi yun lalagyan ko ng bangin, lalagyan ko ng hollow block. Ako naman, si practical, ay di maigi yan dahil harapang usapan yan usapang lalaki yan At may isip, maigi naman at may libre akong bako dyan at may tendency talagang gumuho yung pader. Di ayos yan. Pinayagan ko. Actually, sobrang payag ko. Yung duyan ng anak ko na assemble na gawa namin, giniba ko kasi malalaki yung mga anak ko. Giniba ko.
in-offer ko yung bakal kasi may bakal yung belang poste. Ito, ipamposte mo, yan oh. Para matibay yung ano ko, yung pader ko. Tinanggap naman niya, ganyan. Meron kaming lakad. Alam niyo si teacher, maraming hilig sa lakad-lakad. Nagkaroon kami ng lakad weekend. Pagbalik namin, may second floor na. Ang bilis nilang magtrabaho. Hindi pala bakod. Bahay pala yung tinayo po. Hindi ako magmura. Bahay pala yung itinayo. Doon sa loob ng bakuran na. Sakop pa namin yun eh. Yung barbed wire nun hanggang doon sa baba. Sabi lang niya mag-alaga lang daw siya ng manok. Sabi ko, baba naman yun. So, kumbaga ako, ayoko rin ng gulo. Mana ako sa mother ko eh. Ayan o, mamaya puntahan natin. Pero yan yung lapit tayo mamaya. Ang tawag nito. Sabi ko, ayoko na lang ng gulo. Pero nanlumo ako nun. Nalambot ako nun kasi nga ako bilang hindi mapagpatol. Hindi ako mapagpatol. Mana ako sa mother ko. Wala akong magawa. Ay, shucks, napakan ko ba yung tae? Ayan. Ako na hindi mapagpatol. Wala na kaming magawa. Kumbaga sa ano, nagbasa na lang ako ng Bible. Ano yung sinasabi ni sa Pulp Fiction si yung artista si Jackson na vengeance is mine. Yun na lang. Hindi pala tayo yun. Doon ako kumapit. Sabi ko, vengeance is God's. Si God nagaganti sa akin si God nagaganti para sa akin. Si God nagaganti sa'yo para sa akin. Ganon. Mamaya lapit tayo para makita nyo ng gusto. Okay, so hindi ko siya madaling salita. Taon na yan, mga 2 taon na yan. Mahigit pa. So madaling salita, hindi ako pumatol, diba? Yan, lapit tayo. Noon, dito palang overlooking na yan. Sabi ko, kahit mahirap lang kami, at least overlooking kami. Ito may nagtayo dito. Itong at least sa sahig lang, isako pa namin yan Yan may nagtayo. Hindi ko na yan inaway, kaya hindi nga pala away. Ito talagang kupal talaga. Kasi yan, forgive me for my language Pero ito, kasi isang buong yan hanggang dun sa baba. Amin yan. Tinanggal nila yung bakod. Tapos tinayo ng bahay. Okay, so